what's up guys? Pag-uusapan natin yung survey ni VP Sara Duterte. Grabe talaga ang layo ng agwat kay Marcos Jr. Diyan mo malalaman na talagang ang tiwala ng taong bayan mula Luzon, Visayas, Mindanao o pati sa mga OFW. Tingnan yung survey ni Ma'am VP Sara, oh. Napakalayo talaga kay Marcos Jr. Diyan mo malalaman kung sino ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Samantalang si Marcos, nag-showdown. Si Ma'am Sara, VP Sara, pataas. Dati, yung nakaraang survey niya, 28%. Ngayon, nanagdagan ng 29% ang pagtaas. O 1% ang nadagdag. Pero malaking bagay na rin yan. At least, tiwala pa rin yung taong bayan sa ating VP Sara Duterte. Hindi kasi nila alam na kung hindi dahil kay VP Sara, hindi mananalo talaga si Bangag kahit kailan. Yan ang itatak nyo sa utak nyo, mga Marcos loyalistang Bangag. Sasabihin nyo, kung hindi dahil kay Marcos, si Sara hindi mananalo pagka VP Presidente. Huwag ganun. Huwag nyo nang lukuhin kami dahil kami talagang nakikita namin kung hindi lumikit si Marcos Jr., pumunta ng Davao doon nakiusap na maging Vice President si Sara, tatalunin siya ni Lini. Pupulutin sa kangkungan niya si Marcos Bangag na yan dahil wala sa survey, napakalayo. Dahil si Sara talaga, pag ugali ng mga Bisaya, mapagbigay talaga. Nag-giveaway siya, pinagbigyan niya si Marcos Jr. kasi si Sara hilaw pa talaga. Yun ang totoong story yan. Ang ugali kasi ng mga Bisaya, mapagbigay talaga, kaya pinagbigyan si Sara. Kaya ang sa akin palagay, sa teorya ko lang, siyempre natatakot din si Sara kung paano i-handle ang Pilipinas dahil wala nga siyang experience, mayor lang. So ngayon, kaya nagka-experience siya kung anong patakbo ng bansa dahil Vice Presidenta siya, alam niya na ang gagawin sa 2028. Hindi na siya kailangan pang mga pa. So yun ang dahilan. Kaya kayong mga Marcos loyalists, huwag nyo kaming ululin. Kahit kailan, hindi mananalo yung pinagtanggol yung Bangag na presidente natin ngayon. Dahil hindi marunong humawak ng Pilipinas. Dapat pang gobernador lang siya, hindi siya nagpresidente dahil hindi nga nakatapos sa pinag-aralan eh. Pinagyayabang pa na nakatapos doon sa Europe, sa United Kingdom. Ang binigay lang sa kanya, special award lang eh. Walang degree. Tapos ngayon, pinagpipilitan yung matalino si Marcos. Mga ulul, huwag nyo kaming gagawin. Di katulad ng VP Sara namin. Abogado, lawyer, San Vida Law School. One tick lang, 80% pataas ang grado niya. Kaya huwag nyo kaming gagawin dahil kayong mga loyalistang tanga, loyalistang Bangag na sumusuporta, tuloy nyo lang yan dahil yan ang hanap buhay nyo. Kahit mali na yung pinaglalaban nyo, sige pa rin kayo ng sige. Total mga pinabayaran kayo, mga vlogger kayo eh, trabaho nyo yan eh. Tulad ni Auntie Claire, kahit na utal-utal na sa tanggol kay Marcos, sige pa rin ang sige pagtanggol kahit wala na sa hulog si Auntie Claire. Ganun kayo mga loyalistang Bangag. Karapatan nyo yan ipagtanggol si Bangag eh. Kasi bayad kayo eh, naka-payroll kayo lagi eh. Yung kinsinas o buwanan ng payroll nyo, sahod sa kay Marcos eh. Para lang bumago si Marcos pero wala pa rin nangyari sa ginagawa nyo. Pagbablog o pagpaangat kay Marcos, wala pa rin, bumulusok pa rin pababa survey dahil hindi makaila. Ang taong bayan mismo nakamasid sa mga pinagagawa ni Marcos ngayon. So yun lang muna guys, ang update natin ngayon dahil ikumpara lang natin ang survey ni Bangag at saka ni survey ng ating Sara Duterte. Kaya sa 2028, susuportahan ko Sara Duterte, long live. Tsak ang panalo. Walang makakatalo kahit sinong itapat ng pambato ni Bangag, hindi makakatalo kay VP Sara. So yun lang muna guys, sayang ang bayot.